nga po dito kay Sara Duterte dahil si Sara Duterte po ay naaalangan na po. Okay? Nagdedelikado na po si Sara Duterte at parang nababalisaw-saw na po sa pagkatakot. Kaya ang mga DDS po ay litong-lito na po. They are really crazy about this because of the situation wherein Sara Duterte cannot even answer, Your Honor, Mr. Chair. Okay? Cannot even answer if Ramil Mariaga if Ramil Madriaga is really a bagman or not. You see, Your Honor, Mr. Chair, how does the Vice President, okay, seems quiet about Ramil Madriaga, okay? Let us all analyze this, okay? Tandaan niyo po, always remember. English-Tagalog ko na ba? Ha? English-Tagalog ko na. Tandaan niyo po, always remember. Madali naman sumagot eh. It's easy to forget. Kilala mo ba o hindi? You know, don't you know, even know. Yun lang. That's it. Pero ngayon, hindi po siya sumasagot. Pagkat nag-iisip siya kahit wala siyang isip. He is thinking even though he have don't money. Even though he ain't got money, I'm Sara Duterte. Crazy thing is gonna be alright. Diba? Napakabilis po sumagot. Kilala mo ba si Ramil o hindi? Hindi niya sinasagot. Kasi po, silence means, ano? Silence means, sagot! Oh. Silence means, may makakasagot ba dyan? May premyo. Sino makakasagot? May premyo. Silence means, anong sagot? Vengador, yes. It just me, yes. Na mahihina ang kukote ng mga nanonood. Direct, pwede pong pakipalitan yung nanonood, mahihina po ang mga kukote. Ang dali lang po ng tanong natin. Silence means truth. Mahihina ang mga kukote. Sunshine, mag-aral ka pa. Siguro graduate ka na ng college. Hindi ka nag-master ang gaya ko. Kasi ako nag-masteral pa ako from US, Europe, Kota Kinabalu. Yan ang mga pinuntahan ko. Ano? Wala makakasagot? Ang dami nanonood do, 60,000. Silence. Oh. It's like me. Hindi yun. Walang mahina. Direct pakipalitan yung mga nanonood. Medyo may Alzheimer's disease na to. Ha? Oh, sige, sagutin ko na. Di ba, napakadali. Hindi niya masagot. Kasi nga, silence means library. Di ba? Yun ang totoo eh. Ang silence, ibig sabihin yan, library. Nasa library ka, hindi ka pwedeng mag-ingay. Okay? Oh, natuto na naman kayo. Di ba? Papaganahin yung utak nyo. Ha? Kaya natutunan nyo naman na ang silence means library. Yan po ay tradisyonal, yan po ay kinagisnan, yan po ay hindi mababago. Oh. Kaya ngayon po, kinasuhan si Sara Duterte at ang 15, hindi po isa, Your Honor, Mr. Chair. It's not 2, Your Honor. It's not 3, but 15, Your Honor, Mr. Chair. This is so alarming. Okay? Alarming, Your Honor, Mr. Chair. Merry Christmas to you, Rose. Yeah, Music Stories, Merry Christmas. It's just me, shout out. Mama loves, okay? Your Honor, this is so alarming, okay?
not for Sarah Duterte, Your Honor, but for the 15 accused, co-accused. Why? Because these 15 co-accused have no power. These 15 co-accused have no position in the government. These 15 co-accused is an ordinary people imploring the aid of the Almighty God and an ordinary employee of the office of the Vice President. Okay? So, kung sila ay ordinaryo, ano po nakakatakot dito? Maaari pong kumantang 15 na yan. Isa man dyan, 2, 3. Yan po ang sinasabi natin. Meron pong 2. Okay? Ha? Hindi po isa. 2 po. 2 po ang nag-iisip-isip ng 1, 2, 3. Ano ibig sabihin nun? Okay? At ito pong 15 na to, hindi po sila sanay makasuhan. Ha? Hindi po sila sanay na ma-involve sa ganitong kalaking sitwasyon. Sila po, tandaan po natin, ay ordinaryo lamang. Walang kakayanan. Swerte na po kung magkaabogado. Kaya malaki po ang ginawa nitong nagkaso dito na sila Father Flavi. Ayan po ang mga nagkakaso ay naiinis doon sa pare. Tinanong nyo ba sarili nyo, mga luga, kung may nagawa kayo diyan sa EJK para ibas nyo si Father Flavi? Ha? You're so idiot! Ha? Paano mo ibabas yun? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang ginawa ng pare na yan? Dilaw yung mga yan, kakamping yan, pero hindi po sa kinakampihan natin, di ba? Sabi nga natin dito, give the credit where the, give the credit when the credit is home credit. Because if you don't give the credit when you are in the home credit, sino magagalit? Si Judith. Ha? Always remember that, mga DDS na tanga. Ha? Always remember that. Ha? Yang mga yan, nagsumikap yan. Ikaw, ano ba ginagawa mo? Wala kang ginawa, kundi magluga-luga yan, hayop ka. Oh? Tapos sasabihin pa nila, maidagdag ko lang, sasabihin pa nila, mga utu-utu kayo ni Marcos. Utu-utu sila ni Marcos. Sila ay dilaw. Sila ay kakamping. Paano mo masasabing utu-utu sila ni Marcos? Isa dyan si Celo Magno, napakaingay ng bunganga niyan. Oh. Paano yun masasabi na utu-utu sila ni Marcos? Oh. Yan ang mahirap po sa mga DDS. Hinahanap nila yung utak nila. Anong sabi? Left the group. Yan ang mahirap sa inyo eh. Kahit anong hanap nyo ng utak nyo, the brain left the group. At sinubukan nyong i-view. Ano nakalagay? Black. Blah! Yan ang mga DDS. Walang loika, walang analisasyon, ha? Walang sentido común. Tonto, estupido, moko-loko. Ang na, tatanga-tanga. Oh. Kaya abangan nyo na lang mga DDS. Ano pa sinabi nila? Na si Sara Duterte daw. Hindi nagpunta ng BJMP. Nagpa-picture lang daw si Ramil. Anak ng weteng, oh. Nagpa-picture si Ramil. Abangan nyo ang nasa intel ng Bengador. By the way, okay lang. Walang kawala ang may sala. Bebenga kayo ngayon. Hawak namin ang info kung paano bubuksan ang kuyukot ni Harry Roque. Huwag yun! Ang baho nun!
ayon sa aming information, okay? Okay? Ayon sa aming team, isa lang po ang kinakatakot ni Sara Duterte. Ay, eto po, ang hawak na cellphone ni Ramil Madriaga ay napag-alaman ng aming sinutungay sa RTL. Ito pong cellphone na to na ginamit ni Ramil Madriaga ay bubuksan ng ating sinutungay sa RTL. Ang cellphone po na tatlo, yan po ang iniiwasan ngayon na mapasa kamay ni Ramil Madriaga. Dahil po, pag yung tatlong cellphone na yan, napasa kamay ni Ramil Madriaga, nasan ba yung cellphone na yan? Ang cellphone na po yan ay nasa kamay po ng Regional Trial Court. At itong Regional Trial Court ay ibinigay po sa National Bureau at Investigation. Ibinigay po yan tatlong cellphone na yan. At ayon po kay Ramil, ito pong cellphone na to ay naglalaman ng iskandal. Opo, tama po kayo nang narinig. Iskandal. Makikita po natin yan. Si Harry Roque habang pinapahidan ng petroleum jelly sa kanyang likuran. At hindi lang po yun. Makikita po natin si Sara Duterte sa mga kumakain pasintabi po. Ha? Makikita po natin si Sara Duterte yan. Sa mga kumakain pasintabi po. Huwag na natin ituloy kasi marami palang kumakain. Ayan po. Bukod sa mga iskandal ni Harry Roque, bukod sa mga iskandal ni Sara, iisa po ang importante yan. Ang conversation. The conversation, Your Honor. What is the conversation? The conversation in which Ramil Madriaga accept an order, different order, to deliver a tons of money to the closest friend of the Duterte family. That is in the 3 cell phone and some photos that the conversation of Sara, okay? Ayan po. Yan pong tatlong cellphone na yan ang magsisilbing mitya para po wakasan na, ha? Wakasan na ang mga Duterte na mamulo pa sa ating taong bayan. Mga kaibigan, mga kababayan, ito po ay isang panawagan. Pakinggan niyo po ang aking talastasan. Mga kababayan, wala naman pong nagawa ang mga hayop na yan para dila-dilaan nyo ang ilalim ng betlog niyan. Puro paghihirap na lang po ang dala. Puro bangungot na naman po ang napala na maating mga kababayan, patayan, sa kalsada, handusay, kahirapan, hindi man lang po nasolusyonan. Huwag tayong tatanga-tanga. Nasa atin na po ang harapan. Ang mga ebidensyang nagpapakita kung gaano ka demonyo ang mga Duterte, kung gaano ka hayop ang mga Duterte.
Tapos ikaw, sasabihin mo, bring back home? Ha? Ibig mo sabihin, babalik ang demonyo, babalik ang antikristo, babalik ang dyablo. Hindi na. Ha? Ngayon pa lamang, hindi na po natin kailangan pa tagpasin na ang termino ng mga Duterte. Dahil pag sinabing Duterte, kung hindi manyakis, magnanakaw. Tried and tested na po natin ang mga Duterte. At huwag na po natin paluwagin pa. Huwag na po natin pangarapin pa na magkaroon pa isang presidente uling Duterte. Dahil bumabangon na po ang ating Pilipinas. Hahayaan nyo ko bang lumubog sa mga katarantaduan ni Sara Duterte na hindi niya po mapaliwalag ang kanyang mga ninakaw? Hindi lang po sa ordinaryong Pilipinong kagaya natin. Pero ang hindi ko matanggap ay yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga kabataan. Ha? Ang mga kabataan po na nakinawawa po dahil sa pagnanakaw niya ng pondo ng edukasyon. Ha? Nakita niyo po yun at nalaman yan. Sa mga pag-iimbestiga ng ating mga kongreso, nalaman natin ang mga kawawang kabataan, himbis na lumarga ang isipan, himbis na matugunan ang kahirapan sa edukasyon, gumawa po ng maraming multo. Ghost Project. Ganyan po kahit Sara Duterte. Ghost school, ghost tuition, ghost student. Ha? Lahat po ghost. Ha? Pati yung mga supporter niya ghost. Paanong ghost, Yolo? Ghost-ghosten. Tignan mo mga supporter. Mga lugang ghost-ghosten. Ha? Tignan mo kanyang best friend. Si Ari Roque. Sabik sa Houghton. Tignan mo yung kapatid. Ha? Gusto ng Houghton. Tignan mo si Barbie Duterte. Mahilig sa Houghton. Tignan mo si Pulong Duterte. Ha? Ano si Pulong Duterte? Ha? Maligaligyan. Tignan mo si Chong Kitty. Ano? Sabagin. Yan ba ang gusto nyo? Ha? Yan ba ang gusto nyo? Bumalik ang katarantaduang kaayupang kademonyoan? Wag na. Putulin na. Gumising na. Ha? Gumising na po tayo. Ha? Wag tayong tumulad sa mga DDS. Ang ghost-ghosten. Diba? Wag tayong tumulad doon. Nagpipiling magaling, pero nakikinig sa isang ngongo. Paano ka mga tututo? Diba? Kaya ang utak nila choppy, kasi pinapakinggan ngongi. Tandaan niyo po to, hindi to comedy. Hindi po ito puro patawa lang. Ito po ay pagtatanggol sa ating kababayan, sa ating bayan, sa ating taong bayan, pampaliwanag ng isipan para sa katotohanan. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.